So, ayan nga guys, at sinusundo na natin ang isa nating kaibigan, bagong dating dito sa Finland, fresh na fresh, all the way from Hong Kong. Same kaming bansang pinanggalingan, at isa siya sa mga na-share natin ng Finland opportunity na ito. And I can see na sobrang happy siya kasi finally, after all the hard works sa pag-aaral ng Finnish language, after all the stress, pagod, alam mo yun, lahat na, and finally nakarating na rin sa Finland. And now pupunta kami sa church para magpasalamat sa blessings na aming natanggap. And by the way guys, ito nga palang isang kasama ko, si Ate Swellen. Siya din po yung nauna dito sa amin sa Finland, at siya din po yung nag-share sa akin ng ganitong opportunity. So we're all happy na nagkita-kita kaming tatlo dito. Kaya that's why what I'm doing now is sharing also this opportunity with you guys, and hoping na makasama din namin kayo dito someday, magkita-kita tayo dito. Kaya keep going lang, keep studying, be positive always, kasi kung kaya namin, of course kaya nyo rin. Kaya see you soon here guys. So ganito yung buhay namin dito. Nagising na, bigla natutulog. Pag day off, di ba? Kahit anong gusto mong gawin, kain, tulog, di ba? Ang ganda ng freedom, walang magbabawal sa'yo, pwede mong gawin lahat ng gusto mo, wala kang iisipin, di ba? Banjing-banjing, yun yung sinasabing pag day off lang, day off talaga, di ba? Nai-enjoy mo kung saan ka pupunta, ayan. So, may sariling bahay, nood-nood lang TV, tulog-tulog ka dyan, ayan. Kanina nakakumot ka eh. Ba't bigla ka nagising? Interviewin niya kitang nakaganyan, nakakumot ka. Interview mo, mga asawa yan. Hindi yan naka-live, may re-record ko yan. Ganyan yung buhay namin dito, oh, di ba? Bahay niya to actually. Yan ba? Bahay niya to, nakikiano lang kami dito, nakikisilong. Kaya tulog-tulog lang, di ba? Saya-saya ng life. Hello. So, kumusta naman sa Finland? Tervetuloa. Welcome sa Finland. So, kumusta naman yung biyahe mo from Hong Kong all the way here? Maraming salamat sa pag-welcome dito sa Finland. Mahaba ang biyahe. Pitka, matka. Tama ba yun? Parang ganun yun. Yung long journey? Oo. Tapos nakakapagod. Siyempre, may layover kami sa Turku, Istanbul. 2 hours yun. And then, 3 hours na to Helsinki. So, kumusta? Ano yung feelings pagdating sa Finland sa airport, finally? Tanungin mo yun. Sa airport. Akala ko walang tao. Hinahanap ko asan yung mga tao dito. Lumapag kami, airplane lang namin na lumapag. Tapos nakakabingi yung katahimikan. Parang nanibago ka. Oo. Ayun. Tapos paglalakbay papunta doon sa palabas ng airport. Parang sabi ko parang nasa Baguio lang. Puno-puno lang talaga. Oo, puro Puno lang. Pero tapos maulan yun nung dumating kami, maulan. Pero masaya naman. Syempre masaya nga tingnan. So ano yung parang kaibahan from Hong Kong to here? Ay malayo. Malayo talaga yung pagkakaiba. Sabi ko nga sa'yo kanina, kung sa Hong Kong, pagpapalapit ng matapos yung day off mo, kinakabahan ka nang uuwi sa amo. yung iniisip mo na yung stress. Pero ngayon parang feel mo yung sinasabi nilang freedom. Yay, congrats! Yes! So, gusto ko lang itanong sa'yo kung ano yung mga challenges na naranasan mo habang nag-aaral ka para makapunta dito sa Finland? Ay nako, roller coaster yan. Is it hard? Lulubog, lilitaw talaga yung pakiramdam na yung dumadating yung point na gusto mong mag-give up. Pero pag tinitignan mo yung mga classmates mo na nagpupursigi, parang ba't sila kinakaya nila? Ba't parang hindi pwede, kayanin ko rin. Yun, ang daming sakripisyo, lahat ng mga ginagawa mo tuwing mga free time mo. Wala, mababaling na lahat sa puro module. Kahit nga pipikit kang ganyan, minsan module pa rin yung nasa utak mo. Para akong nabangag ako ng 1 taon. Hello, magre-recover pa lang ako ngayon.
Parang ngayon mo pang na-realize, uy, tapos na lahat. Oo, nung Nandito ka natapos na na, sa parang, Finland. totoo ba to? Natapos na yung isang taon na pag-aaral, pero ito naman na. Totoo yung sabi ni ni Sir Yusi na talagang pag natapos mong A2, guaranteed yung with flying colors, yung mga ganun. Pero hindi pa tayo nag-uumpisa ng work, bukas pa. Pero ano yun, positive lang. So, saan ka ma-assign? Anong magiging work mo dito sa Finland? Ang work ko dito sa Finland, magkaiba tayo. Sa akin, na-assign ako sa PhilCare company. It's a childcare provider. So, parang daycare. Sa Daycare center, yung ganon. Daycare center. So, are you excited sa first day of work mo tomorrow? Maon, inos tulot. Oo, nagsusuomel na. Oo, excited ako. And at the same time, meron din syempre kaba. Kaba. Hindi ko alam kung paano bigkasin ang woman tabo kasi. Yun. And update tayo after a month siguro kung anong nangyari sa isang buwan sa trabaho. Ayan, so marami kasi tayong marami tayong dun sa Hong Kong, marami din tayong mga kaibigan dun, mga OFWs, mga kapwa nating OFWs. So, habang nanonood sila sa vlog na ito, nai-inspire din sila na mag-apply. Marami na nga nagtatanong. So, ano yung gusto ko lang manghingi ng advice from you or yung inspirational quotes na maaari mong ma-share sa kanila para sila man din magpursige na marating nila yung Finland dream nila. So, ano yung maipapayo mo sa kanila para mas lalo silang ma-inspire na magpursige? Ito lang yun. Kasi yung case ko, once na nakapasok na ako dito, nung entrance exam, nung nakapasok na ako dito, hindi pa talaga siya yung as in na tinutukan. Pero after 3 weeks, ayun na, sabi ko, eto na to. Totoo na to. So, ayun na, andun na, sabi ko nga, yung lahat ng sakripisyo, may sakripisyo mo yung mga kaibigan mo, na talagang malesen yung oras mo sa kanila. Tapos, mag-focus ka lang sa pag-aaral, at, yun, anong tawag doon? Yung, iisipin mo yung yung hirap dyan, i-compare mo dito. Tapos pag manood ka kasi ng mga YouTube, yung mga nag-YouTube galing dito, ay mula dito, totoo yung sinasabi nila na may work balance dito. Kaya ayun, i-goal nyo lang po at pasasaan makakarating din kayo dito. Ayan, so thank you so much. And ano naman yung kumbaga nakikita mo dito sa future? Ano kayang magiging future mo dito sa Finland? Ano sa tingin mo? As of now, na syempre hindi pa ako nakakapag-settle ng as in talaga. Hindi ko pa as in masabi. Pero I am looking forward positively na sana in the near future. Hello, kadiwa po. Hello, malay natin dito tayo makapag-settle ng asawa, makapaghanap ng asawa. Teka lang sa asawa muna. Makapag-settle ng stable na career at yun, mas magandang future para sa sarili at para sa pamilya. Yun naman yun naman din ang dahilan kung bakit tayo nandito. Yun. Ayan. At syempre mag-asawa din. Oh, yun. Syempre, 'di ba? Kasi single eh. Ayan, so thank you so much, sis. Thank you for your inspirational words and welcome sa Finland! Hey, mabuhay! Please like and subscribe po.